Malabo po. Mga kababayan, yung mga ginagawa nila. Marirelease lang si Digong kung mapapatunayan niya sa dahig sa ICC trial na hindi siya nagkasala sa crimes against humanity. Ang kailangan gawin nila, palakasin yung defense, hindi yung palakasin ng pamumulitika. Nang sinisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga trouble nila sa buhay. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano Albayano vlogger. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, Sunday ngayon, di ba? Ayaw man lang magpahinga. Diyan po yung ating presidente, oh. Sabi rito sa report ng Manila Bulletin, sumakay pala ng LRT po, oh. Siguradong kukuyubi naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos na mga bussers, mga DDS bussers po. Ang gusto nila yung tulad ni Sara Duterte, sige lang ang lakwatsa. Sa June 4 pa daw uuwi mga kababayan, nasa dahig pa. Habang yung ating Pangulo, kahit linggo mga kababayan, trabaho ng trabaho, sumakay ng LRT, kasama yung kanyang mga anak at si First Lady Liza Marcos. Yan ang napakasipag na Pangulo. Di ba? Mga kababayan, buong family, oh. Nagkagulo po sa sa MRT at LRT. Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, look, President Ferdinand R. Marcos Jr. together with his family led the official launch of the Family Fair 1+3 promo for the Metro Rail Transit Line 3, MRT 3, Light Rail Transit Line 1, LRT 1, and Light Rail Transit Line 2, LRT 2 ngayong linggo at the GMA Kamuning Station in Quezon City. Joining the President were Transportation Secretary Vince Dizon, Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, and other key officials. The President boarded the train at GMA Kamuning Station and traveled to North Avenue Station. The first family also interacted warmly with passengers. Walang pahinga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagsiservisyo. Kasi nagdo-double time siya mga kababayan. 3 years na lang kasi yung natitira. Importante, marami siyang matapos. Si Sara Duterte niya, Mr. Maravillas. Sige lang lakwatsa po. Pero mataas ang ratings. Ngayon si Sara po, sarap na sarap sa pamamasyal sa Netherlands. Doon siya bumili din ng train tickets sa Netherlands. Sa June 4 pa daw uuwi yung ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. At ang buong family niya, linggo ngayon, nasa pagtrabaho pa rin po, kapakanan pa rin ng ating mga mamamayang Filipino ang iniisip. Yan po, talagang malayo ang pagkatao mga kababayan ng ating Pangulo. Kontrast talaga kay Sara Duterte. Yan o. Whereas si Sara, lahat politika at pang sarili ang iniisip, Sabi dito sa report ng Manila Bulletin, panawagan ni Sara ICC, send Duterte home. BP Sara supporters gather in The Hague, call for PRRD's release. Malabo po. Mga kababayan, yung mga ginagawa nila. Marirelease lang si Digong kung mapapatunayan niya sa dahig sa ICC trial na hindi siya nagkasala sa crimes against humanity. Ang kailangan gawin nila, palakasin yung defense, hindi yung palakasin ng pamumulitika. Nang sinisisi yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga trouble nila sa buhay. But anyway, mamaya babalikan natin yan. Dito muna tayo sa walang kapagurang pagsiservisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
And by the way pala, in-announce ni President Bongbong Marcos kanina ang suspension po sa rehabilitation ng EDSA. Ito po, i-reply ko sa inyo yung kanyang announcement. Dali lang po. Ay sinabi ko, pause muna. Pause muna daw. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitingnan natin yung cost-benefit analysis, maganda sa atin, maayos natin. Ngunit, ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mahigpit ang traffic. Kaya pause na muna yan. Ang sabi ko sa kanila, bigyan natin ang sarili natin ng 1 buwan. Pag-aralan natin itong mga bagong teknolohiya na nakikita natin. Pag-aralan natin, kumuha tayo ng magandang plano. Baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon. Whatever it is, tingnan natin kung ano available sa atin. Pero sa ngayon, maliwanag na napakarami ang mahihirapan pagka i-renew natin sa rehabilitation. We will find, in other words, ang sinasabi ko, we will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa atin. Yun lamang. Ngayon, sasalay ko ng trend. So pinospon mo na mga kababayan yung rehabilitation at pag-aralan mo na for at least 1 month mga kababayan. Kasi ayaw niyang mahirapan yung ating mga mamamayan. Kasi po inaasahan na magdudulot po ito ng matinding traffic sa Metro Manila. Kaya sabi ng ating Pangulo, suspend mo na to na EDSA rehabilitation to find better way. Mayroon na niya tayong mga nakikita na bagong teknolohiya na hindi natin ginagamit sa pagplano ng EDSA rehabilitation. Kaya ininstruksyonan ko si Transportation Secretary Vince Dizon at si Manny Bonoan ng DPWH at sinabi ko, pause mo na doon sa rehabilitation. Sabi ng ating Pangulo, yung EDSA niya needs to be repaired but the cost currently outweighs the benefit. Ang daming sakripisyo, masyadong mabigat, masyadong maigpit ang traffic, kaya pause mo na natin yan. Yan ang Pangulo, talagang hands-on at nakikinig sa feedback galing po sa ating mga mamamayan. Ito yung kaninang inspection niya mga kababayan sa MRT LRT. Mga pasahero, kung inuman mo yung train na nasa arrival. Kasama si Sandro Marcos. At iba pang mga anak niya. Sisigawan yung mga tao. Rockstar pa rin siya mga kababayan. Di ba? Ang dating niya, rockstar pa rin. Walang kopas. Pinagkakaluguruan palagi ng mga tao. Di ba? O ito naman si Sarah, lahat tungkol sa buhay nila yung pinag-uusapan. Yung mga trouble na kinaharap nila dahil sa kanilang mga kagagawan. You see? At gusto nila uwi na si Digong. Gustong brasuin po ang ICC. ICC, send Duterte home. Hindi niyo kayang ibuli yung ICC. Hindi ninyo maiuwi sa ganyang pamamaraan si Digong. Only after trial, doon lang ninyo maiuwi. Yan kung ma-acquit si Digong. Kung hindi po, wala na. And in fact, accepted na ni dating Pangulong Digong yung kanyang destiny. Yun yung sabi niya. Mismong si Sarah yung nagsabi. Sinabihan daw siya ng kanyang tatay. Ito Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Yan po yung
Yung sabi ni Digong, as published ng Bilyonaryo News Channel, set me free and I will take my oath. Malabo po. Yung sabi dito sa report mga kababayan ng Manila Bulletin, nanawagan daw si Sara sa kanyang mga supporters to tirelessly call on the Philippine government and the ICC to bring her father back to the Philippines and for local Philippine courts to review the decision to send him to The Hague. Ano tingin ninyo po? Suntok sa buwan? Suntok sa buwan po ang mga panawagang ganito. Yung sabi po ni Sara dito, dahil di ba sila yung nagsasabi, lahat may human rights? So dapat ibigay din nila yung human rights ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. So, yung tao na nag-deny sa human rights ng napakaraming mga mamamayang Filipino, sa more than 30,000 na mga AGK victims, nagde-demand na mga kababayan ng human rights ngayon, ibalik daw sa Pilipinas kasi parte ito ng human rights ng dating Pangulo. Ang rason mga kababayan, wala daw na jurisdiction yung ICC. Walang jurisdiction sa kaso ng kanyang tatay. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home at huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas na lahat sa ating gobyerno ay dapat gawin nila, bring him home. Yan free PRRD, bring him home. Hindi po dapat ipikit ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Hindi po pwede na kung kailan mo gusto, ikaw ang mag-imbestiga, ay ganon ang gagawin mo. Dahil hindi matatapos Kaya wala silang jurisdiction na sa kaso na to. Huwag nilang ipikit ang kanilang mga mata sa pagkidnap sa ating dating Pangulo sa katotohanan ng wala silang jurisdiction. Kidnapping talaga yung term nila, mga kababayan. Kaya yung inaresto mga kababayan at diniport papuntang Pilipinas si Arnie Tevez, ang sigaw mga kababayan ng kampo ng Duterte, lalo na ni Pari Roque, kidnapping niya yung ginawa kay Arnie Tevez. Ngayon, sabi pa mga kababayan ni Sara, sana niya sa susunod na May 31, makita ninyong naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng siyudad ng Davao. May special treatment pa nga sa kanya mga kababayan, yung ating gobyerno. Gusto ngang humingi ng ICC approval yung ating DILG, si John B. Crimolia, na makapag-take oath niya kahit doon sa embassy ng Pilipinas sa Netherlands, si Digong bilang mayor ng Davao. Nagalit yung isang abogado po. Yan ready to discuss oath-taking with lawyers, hopes for freedom. Medyo hindi nagustuhan po ng isang abogado ni Attorney Joel Butuyan. Bakit niya bibigyan ng special treatment itong si Digong? Nakita na ninyo? Gusto pang panumpain si Digong ni DLG Secretary John B. Crimolia. Pero hindi man siya makakapag-assume kasi hindi man siya makauwi. So ang magiging mayor, acting mayor po, yung kanyang anak na mayor ngayon na pinatakbong vice mayor, wise. Si Basti pa rin. You see? Kaya galit po si Atty. Butuyan. Yung sabi dito sa balita, Lawyer Joel Butuyan, who represents drug war victims, questioned the plan of the Department of Interior in local government to ask the International Criminal Court's permission for former President Rodrigo Duterte to take his oath as Davao City Mayor before a Philippine consul. Butuyan wondered if it is proper for the government to exert such effort in the first place. He noted that Duterte or his family have not asked the government to facilitate his oath-taking in the ICC detention center. May punto si Butuyan. Hindi nga naisip ng kampo ng Duterte. Bakit yung ating pang DILG ang mag-initiate ng aksyon? Balas sa buhay niya dapat. Di ba? Matanda na sila. At kung ma-overlook nila, di problema nila. Unang-una, kahit mag-take out siya,
Hindi man siya makaka-assume ng office. So, it is an exercise in futility. May punto po si Atty. Butuyan. Bakit niya mag-i-effort pa yung ating DILG, yung ating gobyerno, para pasumpain pa yan si Digong? Tama. Sabi ni Butuyan, the Philippine government is going out of its way to bestow special treatment for Duterte. When will it start giving the long-sought attention and long-deserved assistance to the tens of thousands of families who suffered horrific crimes during the Duterte's reign of terror? Tanong ni Butuyan. Kaya ayun tuloy, sabi ni Duterte, release me anya and I'll take my oath as Davao Mayor. Nakakuha pa ng rason para makauwi. O, diba? Kaya sabi ni Butuyan, he also warned of the consequences in the event that the ICC allows Duterte to take his oath inside the detention center, saying this could give rise to subsequent requests to the court based on its recognition of Duterte as an elected official. It can trigger future requests for Duterte to be allowed to perform his functions as a government official, like the signing of documents and conferring with his underlings in Davao City, among others. Sabi ni Butuyan, the ICC should consider the slippery slope that it will put itself on if it allows Duterte to take his oath of office. Sabi ni Butuyan, kahit niya nakasumpa siya, hindi man niya siya perform ng kanyang duty. Kahit niya si Rimulya, sinabi niya, inacknowledge niya, nung sabihin niya that Duterte has to be physically present to carry out his duties. So why is the Marcos administration going out of its way to have Duterte take his oath when it will be an exercise in futility? May punto po, mga kababayan. Baka na mali lang, na sobrahan man yung mga ganong statement na sinabi ni John Vic Rimulya. Secretary John Vic, wag mo nang i-post yung ganon. Binigyan mo pa ng idea tuloy yung kampo ng mga Duterte. Hindi nga nila naisip Ayan tuloy. Gusto nang lumabas ni Digong para makapag-take outan niya ako, i-release ninyo ako. Nagkarason mga kababayan para umuwi. Yan ready to discuss o taking with lawyers hopes for freedom. Sinabi niya, set me free and I will take my oath, an oath. Anyway, di man siguro seryoso doon si John Vic Rimulya. Baka slip of the tongue lang. Nasabi niya, baka bawiin mga kababayan yung kanyang unang sinabi. Kaya lang, paano nasabi na niya? Nagrason tuloy yung kampo ng Duterte para sabing, i-release ninyo ako, magte-take out ako. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.
Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.